Naimbag na Aldan Cordillera, magandang tanghali po muli mula dito sa Baguio City. Maraming salamat po muli sa PTV Cordillera. Pinirmahan kahapon po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act No. 11518, otherwise known as the 2021 General Appropriations Act. Ayon sa Pangulo, ang pagpirma sa 2021 GAA ay patunay na sa kahalagahan ng aktibong kolaborasyon ng ehekutibo at lehislatura, lalo na sa panahon kung saan ang kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan ang nakataya. Pinapakita nito na kaya naman pala nating isantabi ang politika. Dagdag pa ng Presidente, dahil sa pagpirma sa pambansang budget ay maipagpapatuloy natin ang Build program. Mapapasigla muli ang industry at service sectors at mabibigyan suporta ang ating mga social services projects. Ang bawat sentimo, sabi ng Pangulo, ay gagastusin para tiyakin ang pagbangon ng bansa sa susunod na taon. Bilang bahagi ng kanyang constitutional mandate na lahat ng batas ay tapat na maipatupad, pinag-aralan ng punong ekutibo ang mga probisyon ng ating pambansang budget at sinabject sa direct veto ang mga probisyon kontra sa nakasaad sa ating saligang batas. Antabayanan na lamang natin ito sa Official Gazette. Ilan sa dinirect veto ng Presidente ay ang may kinalaman sa use of income ng ilang departamento at ahensya. As a general rule, all income of agencies shall accrue to the general fund of the national government unless otherwise authorized by a separate substantive law. Ibig sabihin lang po nito, dapat lahat ng kinita ng mga ahensya ay pumasok sa National Treasury at kinakailangan ng paggastos dito ay sang-ayon sa national budget. So yung mga provision ng budget bill na nagsasabi na po pwedeng gastusin ng ilang mga ahensya ang kanilang income, yan po ang nasubject sa direct veto. Nais din ng Presidente na mahigpit na pagpapatupad ng cash budgeting system at ang pagsisiguro na ang magagamit ng wasto ang pondo ng taong bayan at maiwasan ang duplication of funding tulad na sa paggamit ng infrastructure-related expenses, pagpapatupad ng financial assistance sa mga lokal na pamahalaan, pagpapatupad ng rice subsidy at agarang pagbibigay at paggamit ng disaster funds. Nagpahayag din ng Pangulo na kailangan i-observe ang umiiral ng mga batas, polisiya at mga regulasyon ng mga procurement-related provisions, pagbibigay ng allowances at benefits, paggamit ng Quick Response Fund, pagtukoy ng program beneficiaries, pagtatayo ng evacuation centers, pagpapatupad ng service contracting, pagpondo ng foreign assisted projects at iba pa. Muling magpapaalala si Presidente na ang national budget ay shared fiscal responsibility. Hinibok niya ang Kongreso na kailangan tama at transparent ang pag-manage ng pondo ng taong bayan base sa sound fiscal policies. Nagbigay rin si Presidente ng kanyang regular talk to the people. Pero bago pa tayo pumunta ron, isa sa final ng mga probisyon sa budget ay yung tinatawag na new budgetary items. Nakasaad po sa veto message ng Presidente na yung mga bagong proyekto po na hindi po napasama sa National Expenditure Plan, NEP, at hindi po dumaan doon sa proseso na dapat na-discuss po yan sa provincial planning at doon sa tinatawag nating regional development councils, ito po ang naging provision. Therefore, these new budgetary items shall be subject to the national government's cash programming, the observance of prudent and responsible fiscal management, applicable rules and regulations during budget execution, and approval by the President based on the program priorities of government. The DBM shall inform the agencies of such budgetary items and require the submission of the revised agency performance targets among other supporting documents as may be applicable. Importante po kasi ito dahil ito po yung mga proyekto na hindi po napasama sa proposal ng ehekutibo sa Kongreso. Ito po yung mga proyekto na ipinasok mismo sa Kongreso, hindi naman po binito, Pero ang sabi lang po, dapat ito po ay sang-ayon doon sa ating government cash programming at iba pang mga probisyon na ating batas. Ang implementation ng mga project nito ay subject pa rin po sa approval ng ating Presidente based on program priorities of the government. Now, kahapon po, natuloy din ang Talk to the People address ng ating Presidente kung saan kanyang inanunsyo ang risk level qualifications para sa buwan ng Enero sa susunod na taon.
Mananatiling nasa General Community Quarantine o GCQ ang National Capital Region, Isabela, Santiago City, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan City, Davao City at Davao del Norte. Samantalang ang mga lugar na hindi nabanggit ay nasa Modified General Community Quarantine or MGCQ. COVID-19 updates po tayo, no? Ito po ang global updates ayon sa John Hopkins. Higit 81 million or 81,217,213 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,772,325 katao naman po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos na mayroong mahigit 19.2 million na mga kaso at 334,618 deaths. Pangalawa po ang India, sumusunod po ang Brazil, Russia at France. Dito po sa ating bayan, meron po tayong 22,746 na mga aktibong kaso ayon sa December 28, 2020 datos ng Department of Health. Nasa 766 ang naitalang mga bagong kaso kahapon. Ang mga aktibong kaso, 90.3% ay asymptomatic, mild or moderate. Samantalang 6% ay critical. Nasa 3.2% naman po ang severe. Nasa 438,780 naman po ang gumaling or 93.2% recovery rate. Samantalang, malungkot naming binabalita na 9,124 na po ang biniwian ng buhay dahil sa coronavirus. Nasa 1.94% po ang fatality rate. Nakikiramay po kami. Kamustahin naman po natin ang halagay ng ating mga hospital. Nasa 62% pa rin po ang available na ating mga ICU beds. 68% po ang available sa ating mga isolation beds. 78% naman po ang available sa ating mga ward beds. At meron tayong 80% available na ventilators. On other matters, may nagsasabing nasa huli na naman po daw ang Pilipinas pagdating sa pagbibigay ng bakuna. Di po totoo yan. Tulad na aking sinabi, natural lamang na nauna ang mga mayaman na bansa dahil sila po yung nagbigay ng pondo para ma-develop nga po yung mga baksin na yun. No? So, ngayon po, meron na pong 8.15 billion doses of vaccines have already been set aside. And I quote, rich countries have accumulated extensive supply deals. Ibig sabihin, na-corner po talaga ng mga mayayaman yung 8.5 billion na vaccine. No? Uunahin siyempre ng mga bansang mayayaman kung nasaan ginagawa ang mga bakunang ito. Sila nagpupondo nga ng paggawa ng bakuna. Dagdag ng Bloomberg, ito po ay galing sa Bloomberg, no? That speed has been financed in part by rich countries like the United States, whose Operation Warp Speed program helps subsidize development and manufacturing of half a dozen novel vaccines. Wealth has moved those countries to the front of the line. It has allowed some to hedge their bets by securing doses from a variety of manufacturers. Balikan po natin ang timeline, no? Pero wag po kayo mag-alala kasi meron namang programa rin po ang WHO at marami po tayong mga hakbang na ginagawa na kumuha nga po ng vaccine doon sa mga bansa na hindi naman ganun kayaman gaya ng China, Russia at India. Pero balikan po natin ang timeline ng ating National Vaccination Roadmap. No? Sa unang bahagi pa lang ng 2021, inaasahan na darating na ang bakuna sa Pilipinas. Sana po makarating nga po ng Pebrero, pero yan po ang ating target, pero hindi po lalampas ang unang quarter na hindi po darating ang bakuna. Alam natin na bago ang first shipment, may pre-work na nangyayari, kinakausap ang manufacturer, advanced discussions, pagpirma ng agreement, at ang mga ito ay kasalukuyan na nangyayari. Hindi naging pabayang inyong pamahalaan sa bagay na ito. Sabi nga po ng ating vaccine SAR, hindi po matatapos ang Enero next year na hindi natin maisasara ang mga kontrata para sa 150 million doses po ng bakuna. Malaki nga po ang tinaas ng ating ranking pagdating sa COVID-19 resilience. Tignan niyo po ito. Dati-rate nasa 46 spot po tayo. Ngayon po, nasa 35th spot na tayo ngayong buwan. Basta tuloy lang po ang pagsunod natin sa pakiusap ng Presidente, mask, hugas at iwas. Dito po tayo nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon ang man of the hour. No? Siyempre po, walang iba kundi si DBM Secretary Wendell Avisado. Sec, siyempre po, napirmahan na po, naging batas na po ang ating proposed 2021 budget. Ano po ang salient features na ating budget? At tama ba ho yung aking mga sinabi pagdating po dun sa veto message ng ating Presidente? Secretary Wendell Avisado, the floor is yours. Secretary Wendell? Okay, habang
kinokontak pa natin si Secretary Wendell Avisado, siguro tuloy na tayo sa ating open forum. Ititigil na lang natin ang open forum pag nakontak na natin si Secretary Wendell Avisado. Yusek Rocky, ang ating unang tanong please. Yes, Secretary, good afternoon po. Ang unang tanong po ay mula po kay Laila Salaveria na inquirer. Ito po tanong niya, the PSG has confirmed that its personnel got the COVID-19 vaccine. Did the President authorize this, and was this the Sinopharm vaccine? May we know daw po who donated the vaccine, and how did the donor daw po get into a position to offer this to the PSG? Tapos na po yung usapin na yan, nag-issue na po ng statement ang ating hepe ng PSG. At ang sinabi po niya, ang kalusugan po ng Presidente ay is a matter of national security. Binabuti po nila na bakunahan na yung mga taong nakapaligid at nagbabantay sa ating Presidente. Wala pong ginastos na pera galing sa kaban ng bayan dito, kaya wala pong nalabag na prioridad na ating sinabi sa publiko, no? Ang prioridad po natin ay nananatiling pareho pa rin yung mga mahihirap, yung mga matatanda, yung mga frontliners, both health and otherwise. Dahil hindi naman po ito ginastusan galing sa kaban ng taong bayan, wala pong paglabag dito sa prioridad na pinaninigan natin hanggang ngayon. Opo. Next question please. Tanong pa rin po ni Laila, ano daw po, what are the terms and condition of their vaccination? What does the donor get in return? Wala po, kaya nga po yung donasyon na wala po yung kondisyones. At yan po ay galing sa vaccine na ginawa po ng China. I think sinabi naman po ng Presidente, Sinopharm po yan. Opo. Will the use of the Sinopharm vaccine in the country give it an edge daw po when it comes to getting approval from the FDA, and when it comes to deciding which vaccine the government will procure? Wala po, no? Lahat po yan dadaan po sa proseso na ang sabi po ng FDA ay kinakailangan ipakita nila yung EUA nila sa ibang bansa. At ang pagkakaintindi ko naman po, itong Sinopharm, merong EUA galing sa China, galing po sa UAE, kung hindi ako nagkakamali. Lahat naman po yan dadaan sa proseso. Wala pong favoritism. Okay, Secretary, I think si Melo Acuña po ng Asia Pacific Daily sa VMix po. Go ahead, Melo. Good afternoon. Good afternoon, Secretary. Good afternoon, Asset. I wish you Good afternoon, Melo. Let me ask you a different question. Ano pong naging epekto ng COVID-19 at ng serye ng natural calamities sa ating bansa at sa ating mga mamamayan? At sa ganitong pagkakataon, may nakikita ba kayong liwanag para sa susunod na taon? Well, alam naman po natin nag-eepekto na ng COVID at ng mga sakuna, no? Talaga pong nagkaroon tayo ng negative growth sa ating ekonomiya, masakit po yan. Malaki po yung pagbaba ng ating ekonomiya. Pero yan naman po ay kwento rin ng buong mundo, no? Wala naman pong mundo na pwedeng magsabi. Walang bansa sa planetang ito na magsasabi na hindi sila naapektuhan ng COVID, no? Pero ang mabuting balita naman po, ang sabi ng mga economic managers, the worst is over and we can only go up from the bottom, no? At inaasahan po natin na magkakaroon pa rin tayo ng V-shaped recovery at inaasahan natin na itong pag-roll out nga po ng bakuna, ito po ang talagang solution para sa COVID nang tayo po ay makabalik na sa dating panahon bago po tayo tinamaan ng COVID, no? So inaasahan naman po natin na makakabangon tayo at tayo naman po yung mga Pilipino, sanay po tayo na tayo po ay paminsan-minsan natitisod pero tayo po ay tumatayo at lumalaban pa rin. Yeah. Secretary, yung aking dalawang tanong ay para kay Secretary Avisado. Iiwanan ko na siguro at nang maitanong ninyo, baka isahan lang yung ating DMX kaya hindi siya makapasok. Gusto ko lang malaman kung na-account ba ng DBM yung unspent budgetary appropriations at kung ito ba ay naibalik sa National Treasury, sino ang may access dito? Yan ang una. Pangalawa, ano po yung uling tanong nyo? Sa pagsasara ng pintuan ng negosasyon sa CPP, NDF, NPA, meron pa po kayang budget ang Office of the Presidential Advisor on the peace process? May pondo pa kaya para matuskusan yung decommissioning process para sa MILF? Yun po ang aking mga tanong na iiwanan, and thank you
Secretary for the Privilege. Happy New Year. Well, yung pangalawang tanong niyo po, sisiguraduhin na sigurado po yan, may pondo po tayo para sa decommissioning dahil prioridad po ng Presidente yung pagpapatupat ng barn loan. No? At yung unang tanong niyo po, siguro pag nandiyan na si Secretary Abisado. Next question, please. Secretary? Okay, tanong naman po mula kay John Pusala ng ABS-CBN Online. The President said there is no hard evidence that lawmakers in the PACC list he read last night are corrupt. Despite the lack of evidence, why did the President feel it was necessary to broadcast the list? Sinabi naman po niya, no? Freedom of information. No? Ito po ay report na galing sa PACC, official na na-receive ng palasyo. Ito po ay naging public document. At bagamat sinabi nga po niya na mayroong presumption of innocence at hindi pa po napapatunayan ang kanilang pagkakasala, ay minabuti po rin niya na basahin yan. Kasi nga po, ang pula ng media dati, bakit hindi binasa yung mga pangalan ng congressmen? So, kayo namang mga kasama sa media, no? Dami fido. Nung hindi binirodcast, pinulaan na mga maliliit lang daw ang tinitira natin. No? Ngayong binirodcast, bakit pa raw binirodcast? Naku, napakahirap talaga ng lagay ng isang pinuno ng bayan ito. Pero tapos na po yan, sinabi po ni Presidente, the right of the people to information. Opo. Ang second question po niya, Representative Teddy Baguila said the PACC list is part of diversionary tactics kasi merong smuggled unregistered Sinopharm vaccines at ginawang guinea pigs ang soldiers. What can you say about this? Siya po ang nagda-diversionary tactic. Sagutin na lang po former Congressman Baguila. At narito po tayo sa Cordillera ngayon. No? So sagutin nyo lang po. Kung hindi totoo na nanghihingi kayo ng tongpats, sabihin nyo po. No? Pero wag na po natin palitan pa ang issue. Ang issue po, nakikonsaba ba kayo sa inyong district engineer para magkaroon ng tongpats sa mga kontratista ninyo? Opo. Ang third question po niya, sinabi ng Filipino Nurses United na parang inapi naman nila yung health workers. Talagang ipinakita nila na hindi priority matapos bakunahan ang ilang sundalo. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga Pilipino nagsasabing tila po may nauna at may nagsulo sa bakunahan kontra COVID-19 kahit pa ang motto ng gobyerno ay Heal as One? Wala pong katuturan niyang pagpupulang yan. Talaga lang po siguro galing yan sa mga nais lang matigil ang termino ng Presidente. No? Uulitin ko po, basta ang ginamit, kaban na galing sa taong bayan, susundin natin yung prioridad na naianunsyo na natin. Simula po yan yung mga mahihirap, yung mga frontliners, mga kusundaluhan at mga kapulisan. Unang-una, doon sa ating mga hierarchy of priorities, nandun naman talaga ang kasundaluhan. Pero ito po, hindi po ginastusan ito ng pampublikong pondo. So, wala pong problema dyan. Okay? Now, meron po akong note dito, VMix2, CNN Next. Okay, si Trisha Tirada ang susunod po. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, nasagot na po kanina yung information na tungkol dun sa PSG. But I think, while it's true that it's a personal decision to get vaccinated, much of the process is still in question. Paano po daw ito na-import, itong bakuna na to in the first place? And if we take into consideration, ito pong FBA Act of 2009, basahin ko lang, sir, no? The manufacture, importation, exportation, sale, offering of sale, basically of any health product that is adulterated, unregistered, and misbranded is prohibited. Sa tingin niyo, sir, wala pa rin po bang nalabag na batas dito? And sir, yun po ay kung paano po na-import ito. Yan naman po ay advice din ng FDA. No? Hindi po krimen kung isang tao ay magpapaturok. No? Siya po ay personal na decision yan. Basta hindi po yan officially, commercially ipinasok sa ating bansa at binenta, wala pong paglabag. At saka nasagot ko na yung kapon, Trish, paulit-ulit lang tayo. But sir, the importation person, paano po siya nakalusot? Who authorized this? Hindi ko po alam kung paano yan napalusot. Sir, nabanggit po ni Secretary Anyo na bukod po sa PSG, there's one cabinet member na nabakunahan. Do we have any information about who this is po? Wala po akong impormasyon dyan.
Sir, si Pangulo po ba, nakarating sa kanya itong mga reactions, mostly negative about nangyari dito po sa PSG vaccination? What did he say about it? Wala pong negative naman information kasi hindi naman pinagkakait ng taong bayan na bigyan ng kasiguraduhan na yung nagbabantay kay Presidente ay hindi makahawak kay Presidente. Yun lang pong gustong mangyari ng Presidential Security Group. No? Pangalagaan ang kalusugan ng Presidente. Wala pong Pilipinong nagmamahal sa bayan ang nais na mahawa ng PSG ang ating Presidente. Ganun lang po yan. Pero sir, si Pangulo po, wala po siyang reaction sa mga naging komento o reaksyon ng publiko tungkol po dito sa pagpapabakuna ng PSG? Wala po. Ang alam lang ng Presidente na bakunahan, ibig sabihin, nandyan ang bakuna. So mga Pilipino, mga kababayan, nandyan na pong bakuna. So, huwag na kayong mainip. Kaya nga po, samantala, mask, hugas, iwas. Dahil nais ang Presidente, abutan kayo ng bakuna. Pangalawa, nandyan na nga po, kahit hindi magbigay yung mga Western companies na yan, no? Yung ating kaibigan na China, nandyan po, meron sila. Mga ating kaibigan, India, ating kaibigan, Russia, nandyan din. So wag kayong mag-alala. Bagamat na-corner na ng mga mayayaman, ng mga Western na mga bansa, yung bakuna na ginawa ng kanilang mga bayan, meron naman tayong makukuha yung ating mga tinatawag nating mga kapit bansa na developing countries din gaya natin. So yun lang po yung punto ng Presidente. Sir, yung pagbasa po ng list ng lawmakers na allegedly involved in corruption, ano po yung nagpabago sa decision ng Pangulo? Because I remember before, he's been very clear na hindi niya babasahin because there's insufficient evidence. And number two, he respects the separation of powers and he's leaving it to the Ombudsman as the best authority to handle the investigation. Kung wala pong ebidensya, is this somehow a trial by publicity? It's not a trial by publicity dahil ininaw po ni Presidente, they have the presumption of innocence. And these are people who are being investigated. No? So hindi naman sinasabing nagkasala na, pero merong investigasyon ongoing dito sa mga ito. Bakit siya nagbago? Sabi nga niya, freedom of information. Pangalawa, kayo din naman dito sa Malacanang press corps, nung hindi niya binasa, di ba, binanatan din yun ng Presidente na bakit parang selective ang binabasa, yung mga maliliit lang. So yan lang po. You can't please everyone, pero sinabi na nga ng Presidente, freedom of information, it was officially received by his office, then he can reveal it to the public. Salamat po, Secretary. Happy New Year. Salamat po. Back to you, Secretary, please. Yes, Secretary, I think papasok na po nandito na po si DBM Secretary Wendell Avisado, Secretary. Yes, Secretary Avisado. Ano po ang salient features ng ating 2021 budget law? At ano po yung mga ilang punto na sinubject na ating Presidente sa veto at yung mga kinakailangan aprubahan pa ng ating Presidente? The floor is yours, Secretary Avisado. Okay, Secretary, babalikan na lang po natin si Secretary Avisado. Kunin ko na lang po muna ang tanong muna ni Chris Jose ng Remate. Ano daw po ang reaksyon nyo sa sinabi ng ACT Teachers Party List Group na panlilihis daw po sa kapalpakan sa pagtugon sa COVID-19 at ang kontrobersya sa pagpapabakuna ng mga sundalo ang dahilan ng biglaang pagpapangalan ni Pangulong Duterte sa mga congressmen na sabit umano sa korupsyon base sa listahan ng Presidential Anti-Crime Commission. Alam niyo yung ACT party list group na yan, yung anong uli yan? ACT Teachers Party List ba yan? Yes, Secretary. ACT Teachers Party List. Kasama po yan ng Makabayan Bloc, no? So isang bloke po yan na walang ginawa kundi banatan at banatan ng ating Presidente, no? At so hindi na kailangan bigyan ng reaksyon yan, no? Sus Mariosep, hindi po kinakailangan ng diversionary tactic ng Presidente sa isang bagay na siya mismo nagsabi. Bakit tayo may magpapalihis? Nanggaling mismo sa bibig ng Presidente yan. Alam nyo, ang Presidente, hindi po yan nagpapaligoy-ligoy. So binanggit nga niya yung mga pangalan ng kongresista, hindi pa sila nagkakasala, na imbestigahan pa. Pero ang mensahe sa mga kongresista at sa mga DPWH, shape up dahil the good days are over. Alam niyo po yung kanyang sinabi na i-revamp niya lahat ng DEs. Napakalaki po na magagawa niyan sa pagbawas ng corruption dyan sa DPWH. Kasi nga po, ang mga DEs, yan po ay sumusunod sa mga kongresista. Kaya nga po,
yung ilang mga reklamo nakikialam dun sa kung sino ma-assign na DE sa kanila, dahil kapag hawak ng isang kongresista ang DE, syempre mabibigay ang gusto ng kongresista, no? So mabuting panimula po yan, and as far as I know, this is the first time in Philippine history that a president dared to actually touch this institutional source of corruption. Opo, Secretary, I think si Joseph Morong po sa VMix ng GMA7. Go ahead, Joseph. Hi sir, Happy New Year. Mukhang sa Baguio ka na New Year. Happy New Year. Go ahead, please. Yes sir. Sir, yun munang sa community quarantines, no? What was the basis for selecting these provinces and areas to be put under GCQ? Kasi parang sila na lang lagi yung nakalagay doon sa GCQ. Apo, pareho pa rin po yan. Yung ating average daily attack rate, yung 2-week attack rate, at saka yung critical care capacity. Yung mga ibang lugar sa probinsya, mostly it's critical care capacity kasi alam naman natin na for instance sa Iligan, no, iilan lang po mga hospital doon, karamihan dinadala pa sa Cagayan de Oro. No? So, yun lang po yan. Pero sir, hindi po tayo nagbabago ng criteria for classification. Ano yun sir ulit? Sorry. Hindi po tayo nagbabago ng criteria for quarantine classification. It remains the daily attack rate, a 2-week average attack rate, and the critical care capacity. Yeah. So yun pong mga areas that are near the NCR, yun pong mga status nila in terms of the number of COVID cases, they're fine. They do not merit a GCQ. Ibig sabihin po, either bumaba na yung attack rate sa mga areas sa nearby Metro Manila or bumaba rin yung kanilang critical care capacity or both, no? Dahil kapag hindi naman po yan bumaba, hindi po talaga ibababayad sa GCQ. Sir, going back lang sir dun sa issues tayo na farm. Sir, parang kahapon medyo labo-labo tayo Kasi ang sinasabi niyo po dati kahapon is that you don't know if it's government sanctioned, and now here comes the Philippine Army spokesperson and the chief saying the order came from the president. And which one is it, sir? Ano ba talaga yung pinakakwento ng bakunahan na yan? And you said it's a donation. Is it a donation from China? Well, unang-una, no, hindi ko alam kung anong sinabi ng mga spokesperson. I cannot speak for the armed forces because I'm not their spokes. So, yun lang po yun. No? So, kapag hindi ko alam, ibig sabihin ko, hindi ko alam. So, tanungin natin yung mga nakakaalam. So sir, sabi po nila for example, si Presidente yung nag-post ng vaccination sa soldiers. They must be privy to that information. I'm not, no? Alam niyo naman, no? Talagang merong national security aspect yung mga communication between the armed forces and the president. I may be the presidential spokes, pero hindi po ako naghihimasok sa mga bagay-bagay that involves national security. So you mentioned it's a donation from the Chinese government? Well, it was not paid for, so it is a donation, but that's all that I know. We don't know, we cannot. Sir, kasi naman, mukhang si Presidente naman has no qualms of revealing this information, but why we parang medyo maingat pa pag di-disclose ng mga circumstances when the President already himself revealed itong situation na to. So, kaya nga po, when the President has spoken, as spokes, I cannot add, I cannot subtract. Let what the President said remain. And you cannot say, sir, directly if it's a donation from the Chinese government? Hindi ko po alam. Will there be any problem if it's a Chinese donation? I don't know po kasi that's a speculative question on something that I said I know nothing about. So what do you know lang, sir? Yun lang pong sinabi ni Presidente. Kung ano pong sinabi ng aking amo, yun lang po. Cannot add, I cannot subtract. Sige sir, I'll let you go for the meantime, but can we wait for Secretary Abisado if he's coming in? Yes, please. Oo. Alright sir, see you later. Next question please. Okay, kasama na po natin si DBM Secretary Wendell Abisado. Good afternoon, Secretary.
Go ahead, Secretary Avisado, the floor is yours. Salient features po ng ating budget at saka yung mga salient features ng veto message ng ating Presidente. Okay, the floor is yours, Secretary Avisado. Secretary, habang inantay pa po natin si Secretary Avisado, ito muna po ang tanong ni Jonah Villaviray ng Asahi, Manila. Secretary Duque said the Philippines will be banning daw po the entry of travelers from 20 countries where the new variant of the COVID-19 virus has been reported. Which countries are those exactly? Antayin po natin ang desisyon ng Presidente. Magpapalabas po ng something in writing ang Office of the President. Ang alam ko po, highly recommended ng IATF at ng DOH yung travel bans sa mga bansa na meron ng new variants. Pero ang sabi po ng Presidente, kinakailangan kahit sinong Pilipino na nais makauwi, dapat makauwi. Imposible po yan kung magkakaroon tayo ng travel ban. So antayin na lang po natin kung ano ang pinal na desisyon ng ating Presidente at magpapalabas naman po ata within the day ng isang written executive order or administrative order para dito. Opo, ang second question po niya, Secretary Duque also said that the OFWs will be exempt from this travel ban. What about other Filipinos from those countries and their non-Filipino spouse or children? Kaya nga po, antay na lang po natin kung ano yung i-issue ng palasyo, no? Either today or in the next few days. No? But I was not physically present but I was on Google Meet po. No? So nandun din ako sa meeting kahapon at alam ko po, 4 na tao ang nag-push ng travel ban sa may mga na meron ng bagong corona strain variant. No? Yan po si Dr. Salvania, si Secretary Duque who said it twice in the beginning and in the end, si Secretary Lenore Briones. No? Pero at one point, sabi ni Presidente, let me sleep on it. Pero bago po matapos, nagkaroon na naman ng passionate plea si Secretary Duque na kinakailangan talaga mag-travel ban, exempting Filipino nationals. At that's where we left off, no, kahapon doon sa pagpupulong. But I understand that the Office of the President is now drafting guidelines. No? So antayin na lang po natin yung guidelines. If you ask me, is there now currently a travel ban? My answer is no. Will there be? Perhaps. Anong detalyo? Let's wait for it. Opo, sumunod pong tanong mula ang travel ban lang po ngayon ay doon sa UK, sa ngayon po, no? Pero will there be in the future for the countries na merong variant strain? It has been highly recommended and a decision is forthcoming. Sandali lang po. Dahil kailangan ma-implement din yung sabi ni Presidente na walang Pilipino na nais umuwi na dapat pigilan umuwi. And of course, when you talk of travel ban, walang flights, no? Paano mangyayari dyan? So, antayin lang po natin yung guidelines. Opo, tanong naman po mula kay Ace Romero, if President is for access to information, will he now heed calls by various sectors to release copies of his SAL-N? Will he now authorize the Ombudsman to release them to dispel notions that there is lack of transparency regarding this matter? Ay, alam niyo naman po, no? Meron na pong procedure na sinabi ang Ombudsman, sumunod lang po tayo dun sa procedure. Opo. Question mula naman po kay Jenaline Cabiling ng Manila Bulletin. Will the government pursue an investigation on the alleged involvement of lawmakers in DPWH corruption? Your comment daw po to Ang sabi po ng Presidente, well, pinaubaya po niya yan sa Ombudsman. No? So naunang deklarasyon niya, he will forward the information provided to him by the PACC to the Ombudsman for investigation. Opo. Your comment daw po to lawmakers who have decried the unfair and malicious allegations against them. There was nothing unfair, there was nothing malicious kasi inulit-ulit po ni Presidente, hindi pa naman po sila proven guilty. At hindi po namili ang Presidente. Kung ano lang yung report sa kanya ng PACC, yan lang po ang isinapubliko na ating Presidente. Ang sunod po niyang tanong, would the Palace advise the public to just wait for FDA-approved COVID vaccines instead of getting unregistered products? Isn't the Palace concerned about the possible emergence of black market for the rich and powerful, depriving poor and vulnerable sectors of vaccine?
Wala pong rich and powerful na nakakuha ng bakuna, PSG lamang. Ginagamit lang po yan ng mga kalaban ng gobyerno para sabihin na yung mga rich and powerful na naman ang nauna. Hindi po. Yung vaccine na ipamimigay natin sa taong bayan na ginagamit ang ating pera, wala pa pong nakakarating sa Pilipinas na yan. Okay? Wala pong bayad yung tinurok sa mga PSG at ang sabi ko nga, ulitin ko na po, wag na nating masamain yan. Dahil yan naman po'y magre-resulta sa mabuting kalusugan ng ating presidente. And let's close that issue at that. Have you Kung been... nais niyo po, kung mayroon kayong problema na ayaw niyong pangalagaan ang kalusugan ng presidente, we respect your opinion. Basta as far as the PSG is concerned, and I fully support the decision of the PSG, they will do anything and everything to protect the health of the president. Tanggapin o hindi ng mga kalaban, that's that. Opo. Yung third question ni Jenaline Kabiling ng Manila Bulletin, have you been inoculated with COVID-19 vaccine? If not yet, would you accept any vaccine offer even without FDA approval? I will wait po for my doctor's advice because I have diabetes and I have heart condition. Mula po kay Rosalie Cos ng UNTV News, ano po ang official statement ng IATF regarding sa bagong travel ban na ipinatutupad sa mga bansang may confirmed new strain ng coronavirus? Ulitin ko po, antayin po natin ang guidelines sa Malacanang. It was highly recommended and everyone agreed that it should not cover Filipino citizens. Pero when you talk of travel ban kasi, hindi pa pwedeng selective. Parang sa UK, may travel ban tayo ngayon, walang flight na makakapasok sa UK. Galing sa UK, di ba po? No? Pati yung mga nag-transit, hindi pa papasukin. So yun lang pong inaayos. Naintindihan ng presidente po yung recommendation. It has been accepted and it is being considered. Pero binabalansi po yung karapatan ng mga Pilipinong makauwi. Lalo na kung wala na silang trabaho, wala naman silang dahilan para manatili sa ibang bansa. Antayin lang po natin yan. As I said po, we have central news, my office is the only one authorized to issue any information relating to COVID. So antayin nyo po mag-issue tayo ng anunsyo kung ito po ay epektibo na yung travel ban sa iba pang mga bansa na may new variants. Meron na pong hinahanda ang Office of the President. Antayin nyo lang po ang ating official pronouncement. At uulitin ko po, ito po'y apila sa lahat, no? Lalo na yung mga kasama ko sa gobyerno, may dahilan po kung bakit nais ng presidente na central po sa opisina natin ang pag-release ng impormasyon para nga po maiwasan ang kalituhan. Nakikiusap po ako and I'm reiterating there is an executive order in this regard. Let's honor it. Let's be one team. Opo, Secretary, may tanong po si Tina Mendez ng Philippine Star. If its Secretary Roque's claims walang ginastos ang public funds sa vaccine ginamit for PSG soldiers, di ba ito nag-constitute ng violation of Republic Act 3019 or anti-graft practices which prohibits government personnel from accepting gifts or donations from private persons or groups? Ako po ay abogado. Hindi po yan absolute. Yung mga tokens po, pinapayagan naman, lalo na kung panahon ng Pasko. Pwede pong tokens. Opo. Secretary, yung mga wala masyadong halaga, ibig sabihin. Opo. Tingnan natin, itry po muna natin kung nasa VMix pa rin si Joseph Morong. May karagdagan tanong daw po siya sa inyo. Joseph? At saka si Secretary Yes, Abisado, sir. if we can contact Secretary Abisado by Yes, VMix. opo. Joseph? Sir, Yes, Joseph. okay. Since we're waiting for Secretary Abisado, sir, medyo kanina in-announce na po ni Secretary Duque that there's a ban. And now you're saying that one is not valid? Well, okay. All I'm saying is, meron pa pong guidelines na binubuo. I was in the meeting yesterday at yan nga po yung pinagtataluhan ng lahat. Meron bang naging desisyon other than ang sinabi ni Presidente, dalawa pong narinig ko sa kanya, no? Yung pagkatapos po ng pangatlong recommendation na magkaroon ng extended travel ban, ang sabi niya, I will sleep on it. Bago po magtapos, nagkaroon ng impassioned plea uli si Secretary Duque, hindi po siya sumagot na. So, and what I understand now is the Office of the Executive Secretary is drafting guidelines that would conform to what the President said, no? Na walang Pilipino na nais umuwi na po pwedeng pigilan.
So, if you're asking kung meron ng directive po sa CID, wala pa po sa ngayon, no? Inaantay po natin ang guidelines which could be issued as early as today. So sir, ang proper attitude dyan towards that news is that as of now, wala pang travel ban and we will wait for your final word, correct? Yes, please. Wait for the written guidelines from the Office of the President. Sir, just a little bit on, you said token? Yung pong vaccine is a token? I don't think it's of much value anyway, no? So, yung mga little value Wow, sa no? mga special occasion, I'm not arguing. So, yun lang po nakasaad sa batas. But it's not an absolute You don't ban. see that as a valuable... Kasi you kung ganun don't yan, see, sir, yung that as a Christmas, yung aking valuable... birthday cake na natanggap dun sa aking mga tauhan, that constitutes graft and corruption. Eh, hindi naman po. Yeah, but it's a Yung mga vaccine of little for value po. a number of people. Soldiers, PSG, it's a token? Well, alam niyo po, I'm not debating. I'm just restating what the law says. So, yun pong, well, as far as you're concerned, token yung vaccine. Oh, it's not of much value. Okay, we'll leave it at that. We'll wait for Secretary Abisado, sir. Thank you. Secretary Abisado? Wala. Well, alam niyo po, 3 times na natin tinaray, talagang may problema po sa VMix, no? Actually, ako rin po, nahihirapan minsan pumasok sa VMix, no? So, I always say, sa PTV4, kapag VMix, eh, mahirap ako ma-interview, no? But let's hope po na sana po we can use other mediums, no, for video conferencing other than VMix. Anyway, nandiyan naman po si Yusek Rocky. Yusek Rocky, sana po masabihan ng PTV4 if we could have other medium other than VMix. Anyway, tapos na po tayo sa ating briefing. I'm so sorry, Secretary Abisado, that we could not put you on the air. We will attempt po siguro another means of contacting you, perhaps sa Laging Handa po. Tomorrow, na hosted by Yusek Rocky, they can call you, no, on another medium other than VMix, no. Meanwhile po, nagpapasalamat tayo sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Rocky. Maraming salamat, Secretary Abisado. Pero bago po tayo magtapos, Merry Christmas and Happy New Year po, PTV Cordillera. Meron din pong request dito, lagi din po kayong manood ng Kangrudaan at Damag, Lunes hanggang Biyernes, 4:15 to 5 p.m. At laging manood ng tuwing Biyernes pala sa makabuluhang diskusyon, issue at serbisyo, alas 5 po dito sa PTV Cordillera. So Pilipinas, this will be our last presidential briefing before 2021. Alam ko po, naging mahirap sa atin ang 2020. Pero pag ang araw naman po ay lumubog, sisikat din po yan bukas. At ang pangako po sa lahat ng nakaraang ng Pasko ay ang pag-asa na ang darating na 2021 will be a lot better than 2020. Pilipinas, Happy New Year to all of you.